Maayos namang sinunod ng ilang vendor sa iba't ibang lugar sa bansa ang Executive Order No. 39. Gayunman, may ilang vendor pa rin ang hindi sumunod sa EO ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa kabila nito, natuwa ang mga mamimili at bumaba na ang presyo ng bigas. Si Jessie Atienza sa report. Rise and Shine, Jessie. Looking forward na implement ko agad yung ganyang presyo para sa ganun marami mga sinama. Ito ang reaksyon ni Juvie De Luna, isang public school teacher sa Dagupan, sa inilabas na Executive Order 39 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nagtatakda ng price cap sa regular at well-milled rice sa palengke. Ayon kay De Luna, dapat sundin ang ipinag-utos ng Pangulo upang makinabang ang lahat. Sa Cebu, unang araw ng pagpapatupad ng Executive Order No. 39, monitoring at profiling muna ang isinagawa ng DTI. Hindi pa rin nagbabago ang presyo ng bigas sa carbon public market. Pero ayon kay Jerry Gailan, tindero ng bigas sa carbon public market, makakatulong sa kanila ang price ceiling dahil hinahanap ng mga tao ang pinakamababang presyo. Umaasa rin si Nanay Ellen Arias, may-ari ng isang karinderya, na agarang ipatupad ang price cap sa bigas. Tanging ang tindahan naman ni Michael Sortida sa Tabuan Public Market sa lungsod ng Cebu ang nagbebenta ng well-milled rice sa itinakdang presyo. Sabi niya, makakatulong ito sa kanilang matumal na benta sa ngayon. Sa Kalbayog, ikinatuwa naman ng ilang mamimili sa 40 to 41 pesos na presyo ng bigas sa lungsod. Maghihintay daw silang babaan ng mga retailers ang presyo ng bigas bago bumili. Sa Iloilo, sumunod na sa itinakdang price ceiling ng bigas ang isang tindahan sa Haro Big Market. Ayon sa may-ari, pagsunod ito sa kautusan ng Pangulo. Ang presyo subong, ang 45, actually, mahal-mahal siya ng linya. Ganun pagporta ko na lang ni EO nga 39 wala na, no? Sa Cagayan de Oro, malaki rin ang pasasalamat ni Grace Cementisa ng Santo Niño, lapasan sa price ceiling sa bigas. Kuan mas dako nagtatabang sa mga pareha ng mga consumer kay para kuan ba kanang makatipid-tipid gud ni kay ang sildo ba yan minimum ra gamay ra kaayo di. Sa Butuan City, pinuri ng isang empleyado ng City Hall ang naging aksyon ng gobyerno para maibsan ang hirap ng taong bayan sa mataas na presyo ng bigas. Aniya, bagamat malulugi ang rice traders at retailers, hindi naman ito ipinagwalang bahala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil bibigyan din ng ayuda ang mga maapektuhan ng EO 39. Sa Sulu, bagamat hindi paramdam sa lalawigan ang pagbabago sa presyo, malaking tulong ito sa mga kapos at mahihirap. Hiling ng isang residente, sana ay bumaba rin ang presyo ng iba pang mga produkto. Naguri na lang mo ya. Ay kabayan tayo nung kana pababaon. Sa lansing katulong na ba diyan kamo miskin. Sana namang dayahan na sa magpansinsin sa kamo miskin. Yes. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.